dito tayo sa Malacanang. Tradisyon na sa unang araw mo, Isa sa mga yung mahalaga. kung sa unang araw mo bilang bagong Pangulo ng ating bansa ay aakyat ka sa iyong inaugurasyon. Nandun naman sa tuktok, naghihintay ang papalabas ng Pangulo. I'm sure marami po sa inyong napapanood yun every inauguration. Yes. So, yun po ang makasaysayang pagsalubong ng dating Pangulo sa bagong Pangulo ng ating bansa. So lahat po ng mga susunod pa nating Pangulo ay gagawin din ang tradisyong yun dito sa makasaysayang Grand Staircase. Yung mga sa tayo mga bansa. Ayaw ito, sama puro mga Pagdating naman po dito sa ikalawang palapag, siyempre, meron pong nakaseta na para sa ating magiging bisita sa Malacanang. Dito po papaupuin ng ating Pangulo ang bisitang yon. Prime Minister man siya, Pangulo ng ibang bansa, Hari, Prinsipe, Prinsesa, lahat ng mga VIP ay dito mauupo at pipirmahan niya ang ating logbook or ang Malacanang Palace Register. Yan po ay tradisyon sa Malacanang at babatiin din sila ng mga nagagandahang likha ng ating mga masters katulad ni Juan Luna. Ito po ang tanging Juan Luna painting ng Malacanang, ang kanyang Pacto de Sangre or Blood Compact, at nandun naman po ang gawa ng ating iba pang mga national artists. Blood Compact, Muslim Peace, and Fiesta Civil. Nahahati po sa dalawang bahagi ang Malacanang Palace. Dito po sa bahagi ito ay ang private quarters ng Malacanang kung saan matatagpuan ang mga bedrooms, ang kitchen, sala ng first family kung nais nilang tumira dito. At sa bahaging dito naman ay para sa mga staterooms or function rooms ng Malacanang. So dito po talaga ang working area ng ating mga presidente. Makikita niyo po ang mga higanting chandeliers dito sa aming Grand Reception Hall, kung saan po yan ay pinabili pa ng ating dating Pangulong Manuel Quezon noong 1937. So tunay na kayamanan na ng Malacanang. Ang mga kristal pong nakikita niyo ngayon ay gawa sa mga tunay na Bohemian crystals from Czechoslovakia. Yan po ay naiwan na ng ating Pangulong Manuel Quezon. Dito naman po sa kaliwa at kanan, makikita niyo ang dalawang balkonahe na kung saan ang tawag namin dyan ay minstrel galleries. Pinadagdag po yan ng ating dating First Lady, Imelda Marcos, noong 1979. So yan po inaganda para kung sakaling gusto nilang mag-hire ng live orchestra na magpe-play ng music para i-grande talaga ang pagpasok ng mga bisita dito sa reception hall, ay pwede doon sa mga minstrel galleries ng Malacanang. Mapapansin niyo po ang arkitektura ng Malacanang ay tunay na Pilipino. Hindi lang sa material, pati na rin po sa disenyo at kahit doon sa mga gumawa. Dahil ang mga gumawa po niyan ay ating mga kabayan from Betis, Pampanga. Wow! Headed by Juan Torres. Tingnan niyo po ang kisame. Tingnan niyo po ang mga dingding. Kung gano'n ka-detalyado ang mga ukit nila. Yan po yung mga ukit ng mga bulaklak, mga dahon. At doon po sa mga dingding, kahit po doon sa pag-akyat natin sa hagdanan. Napansin niyo po ba siya ng mga square po na narat shapes po yun na dinikit isa-isa para mabukas sa wooden or mga banig sa wall panels. Napakaganda, lalo na kung malalapitan mo ito. Ito pong carpet naman ay reproduction ng dating carpet ng ating Pangulong Elpidio Quirino. Restoration na po ito ng tayo ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at naka-embroider din ang sabisan ng Pangulo ng Pilipinas sa gitna. Dito po sa reception hall, mapapansin niyo din ang mga larawan ng ating 17 Pangulo. At doon po sa area na yun ilalagay o sinasabi ang para sa incumbent president. So nandun na po ang larawan ng ating incumbent, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the 17th President of the Republic of the Philippines. At sa mga dating Pangulo, karamihan po ng mga portraits nila ay gawa naman ni Fernando Amorsolo, Lulu Cuching Rodriguez, Jose Bataras, Garcia Llamas. Filipino artists po naman ang may gawa. At dito po sa reception hall, dadalihan tayo sa pinaka-ingrating bahagi ng Palasyo ng Malacanang, ang ceremonial po or Rizal po. Ang basta niyo po, pinagmamalaki natin ang mga chandeliers na yan. Tignan niyo po kung gaano ka-detalyado. Yun po ang hindi ko masasagot. Dahil di ko pa nakikita ang mga records sa mga gastos.
sa pambili ng mga yan. Pero kailangan po natin i-consider na hindi lang yung material at yung history din ng material na yon. Siyempre, habang tumatagal, tumataas din ang value niya. Katulad ng aming painting sa museum, yun po ang isa sa pinakamahalagang painting ng Malacanang na ang presyo daw ay thousands of dollars per square inch. Hindi lang dahil dun sa artist na isa sa pinakamagaling na Spanish Impressionist, si Joaquin Sorolla, kundi dahil more than 100 years old na ang painting na yun. At naiwan pa dati ng ating Pangulong Quirino. So ito po ang pinakamalaking renovation noong 1979 ni First Lady Imelda Marcos, ang Ceremonial Hall, or pinangalan na rin sa ating bayaning si Rizal bilang Rizal Hall. Kamangha-mangha po mga chandeliers dahil hindi na po natin yan in-order. Hindi na sila imported. Yan po ay gawang Pinoy. This is a representation of Philippine artistry in wood. Masterpieces. Philippine artistry. Tingnan nyo po. Imbis na kristal, yun ay mga galing Czechoslovakia, ito po ay gawa sa kahoy. Kala mo ginto pala ito. Ngara, kamagong, coconut veneer, yan po ang ginamit ng ating mga kababayan sa Betis, Pampanga, where wood carving is really an industry. Headed by Juan Flores, nung time po ni First Lady Imelda Marcos, napadagdag ang mga chandeliers na yan. Tingnan niyo po kung gaano kaganda ang mga domes. Ang resemblance daw nila ay mga pinya naman. Ang ating sahig, nara or kamagong. May mga pangunahe din sa kaliwa at kanan. Kung gusto nilang mag-armed orchestra para sa mga ingranding pagdiriwang na nagaganap dito. Pero dahil si First Lady Imelda Marcos po ang nagpagawa nito, ang pinakaunang event na naganap sa Ceremonial Hall ay ang kanilang silver wedding anniversary noong 1979. And from that time on, ang mga state visits, state dinners, Van de Honor, Rigodon de Honor, the best of the best events are happening here in the Ceremonial Hall. So makikita niyo po ang sagisag ng ating Pangulo sa gitna, ang ating watawat at ang presidential flag. So obviously, dyan po tatayo ang ating Pangulo upang magbigay ng kanyang mensahe o talumpati para sa mga bisita dito sa Ceremonial Hall. At sa likod naman ng mga bintana, matatanong niyo na po ang Ilog Pasig, ang ating Pasig River, na parte pa rin ang kasaysayan ng Malacanang. Yeah, so that ends our Heroes Hall. Ito sa ceremonial hall and sa reception hall. So, dito na po tayo. Yeah, dito na po tayo. Happy na dyan, happy na. Sino yung group 1? Meron. Political vloggers dito po. Hindi na political vloggers. Ang vivo na-follow me. Excuse me, ma'am. Dito po, political vloggers dito po. Street. Sama ka dito po, sir. Street. Kami sa Street vlog. street vloggers po. Kanina, group ko na nakita. Street vloggers. Guys, pupunta tayo ulit sa baba at makakita nyo Heroes Hall and yung history ng Heroes Hall. So, let's go. Pero magdikit na tayo kasi sa after Heroes Hall mag-iiwalay tayo. At huwag kayong magpapaiwan kung baka maabutan yung mga bulto ng Malacanang. Ayan mga kabayan,